Naku po mga kababayan, nakakalungkot ito. Senator Marcoleta, arestado na. Pambihira talaga oh. Diba? Di man lang pinaabot sa first hearing ng impeachment ni VP Sara mga kababayan. Pambihira. Kaya itong si Atty. Vic bumuelta sa ginagawa ng administrasyon ngayon mga kababayan. Ito ang alamin natin ngayon kabayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na idinay ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Pambihira po talaga mga kababayan, no? Di ba? Eto na nga mga kababayan, opisyal ng darakpin itong sila dating Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta mga kababayan. Sen, Eto na surrender kababayan, sa no? arrested po. Singko baba, kasi pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin ng Korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas ng asunto sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ng proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin po na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po. Senator, at this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Send message to the INC po. Secretary. Pambihira talaga mga kababayan, no? Di ba? Ganyan lang po kadali mga kababayan. Tapos yung kaso ng Senator Marcoleta ay hindi naman yun pangungulimbat mga kababayan. Di ba? Eto pa kabayan, panoorin natin yung tila ba'y nagpa-flying kiss pa ata si Senator. Nasa loob na kasi ng mga kababayan. Pambira mga kababayan. Ayun na. Ayun na mga kababayan, dinala na nga po si Senator Marcoleta. Pambira. Kaya eto, napa-flying case na lang po itong si Senator mga kababayan. Pambihira, diretso to kulungan mga kababayan. Walang bail eh. Pambihira talaga. Di pa man lang ipinaabot. Di ba? Na makadalo si Senator Marcoleta sa first impeachment trial ni BP Inday mga kababayan. Pambihira. Atras tayo, Philippine National Police. Tayo police. Pambira talaga. Kung sino pa yung lumalaban, tunay lumalaban sa korupsyon natin na nangyayari sa bansa mga kababayan ay siya pa yung ipinakukulong. Nauna pa mga kababayan. Pambihira, ano na bang nangyayari sa ating pamalaan ngayon kabayan? Aber, tatanungin ko kayo mga kababayan. Grabe na. Ano pa bang hinihintay natin? Ubusin tayo kabayan. Di ba? Kapag bumamatikos ka sa kanila, nako. Pambihira mga kababayan. So sino na lang yung nasa Senado ngayon na handang lumaban? Except kay Senator Cayetano, mga kababayan. Kasi alam naman natin, nasa Senator Bongo. Naku po, isusunod na rin, di umano. Senator Robin. Ang bihira, ubos na mga kababayan. Ubos na yung tunay na nagtatanggol sa ating sambayanang Pilipino.
na mabago itong Pilipinas, mga kabayan. Pambihira. Kaya eto kabayan, pakinggan natin ang buwelta ni Attorney Vic sa pamalaan ngayon, kabayan. Ang paglabas ng arrest warrant sa pagbubukas mamayang hapon alas 2 ng Senate Impeachment Court at pagsisimula ng impeachment trial. Ano ang mensahe na patila ipinahatid ng pag-arestong ito ngayong araw, July 6, 2026? Umaga, dito sa Pilipinas, ganap na pong alas 10:10, 10:10 na po ng umaga, July 6, 2026. Ano yung mensahe na tila baga ipinahatid ng pag-aresto dito kay Senador Dante Marcoleta ngayong araw ng pagbubukas din ng impeachment court mamayang alas 2? Ito ba'y mensahe sa mga kapwa niya senador na pagka hindi kayo nag-toe the line at hindi kayo sumunod sa bendalo, maaari din kayong makulong? Ito ba'y mensahe dito sa dalawang senador na dati miyembro ng majority na lumipat sa minority at sila na ngayon ang majority? Ano na ang nangyari doon sa nakaambang kaso laban doon sa dalawang senador na dapat sana'y nauna pang nakasuhan o makakasuhan kesa kay Senador Dante Marcoleta? Yung kanilang kasong plunder ay bunsod ng pangingialam sa ating national budget. Yung kanilang kasong plunder ay bunsod ng kanilang pakikialam at pakikisawsaw diyan sa flood control projects, diyan sa ghost flood control projects, diyan sa flood control funds anomaly. Yan yung basis sana nung dalawang ikakaso sa dalawang senador. Subalit ang kanilang paglipat sa ngayong majority ay hudyat na sila ay absuelto na. At yung taong naninindigan para sa saligang batas at para sa katotohanan at para sa rule of law, katulad ni Senador Dante Marcoleta, ngayon ay nahaharap sa isang non-bailable. Ang warrant of arrest, hindi pa malinaw kung mayroong recommended bail o ang pinataw ay non-bailable na rekomendasyon, kaya makukulong si Senador Dante Marcoleta. At pakaugnay niyan, kukuha pa tayo ng ibang information kung ano man papasok. Si Mike Defensor ay papunta na rin sa Sandigan, kagaya ng aking nasabi kanina, at siya ay voluntaryong susumiti ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Si Banji Pimentel, sabi rin, ito pampalakas ng loob ng mga mamamayang Pilipino. Basahin natin ito. Sabi ni Let Cantiga, while I was meditating before God and interceding for our nation concerning what's happening in the Philippine justice system, only one comforting words has come. Everything has a purpose. Maaring tama, maaring pero sabi ni Cecil Martin, nandyan pa naman sina Senador Alan Cayetano at Senadora Pia Cayetano, both bright senator lawyers. I hope and I wish and I pray that Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano will remain true to their commitment to the Filipino people, that they will uphold the rule of law, that they will abide by the Constitution, at lalabanan nila ang lahat ng bendalo efforts na magaganap dyan sa impeachment. No? Yung impeachment po muna, habang nag-aantay pa tayo ng panibagong update dito sa pag-aresto na kay Senador Dante Marcoleta at sa pagsuko ng voluntaryo ni Congressman Mike Defensor. Sabi ni Mepol Bautista, mga magnanakaw na kampon ni Bangag, magbunyi na kayo, tuloy-tuloy na ang pagnanakaw nyo, mga fish tea. O mga peste talaga yan. Oo. Sabi ni Elizabeth Duck, mahusay po yung mga legal, yung defense team ni Senador Dante Marcoleta. Kaya nga yung aking panawagan sa panibula ng ating live podcast ngayong araw, sana manindigan, maisog na manindigan ang mga
nasa judicial department of our government. Co-equal naman yan eh. Pagdating naman sa kanila, kung wala naman talagang kaso, pwede nilang ibasura yan at pwedeng hindi mag-issue ng warrant. Kagaya nung kaso kay Dante Marcoleta, no? Kagaya ng kaso kay Senador Dante Marcoleta, paano naging plunder yung campaign contribution? Paano nagkaroon ng plunder ang isang pribadong mamamayan kagaya ni Mike Defensor kung hindi naman siya nakipagsabwatan, walang connivance upang magnakaw ng milyong-milyong pisong halaga ng pera na nagmumula sa kaba ng bayan. Malinaw po yan, walang plunder yan. Ano? Sabi ni at FMLS, nakakapanginig ng laman ang injustice sa BBM government. Ano? Lagyan natin ng konteksto itong naganap ngayong umaga bago pa man magsimula yung officially and formally yung impeachment trial mamayang 2:00 po ng hapon dyan sa Senado. Si Vice President Inday Sara Duterte is the convenient scapegoat. Scapegoat ng inefficient at bangkaroteng Marcos Jr. administration. She, the Vice President, is unfairly blamed. Together with her father, President Rodrigo Roa Duterte, they are unfairly blamed to cover up for the greed and the corruption that is the trademark, the hallmark of the Marcos Jr. administration. Scapegoat lamang sila upang yung dapat talagang managot at panagutin ay makaiskapo, makalimutan ng sambayan ng Pilipino dahil guilty sila sa nakakagalit na flood control funds corruption, sa nakakagalit na ghost flood control projects, sa nakakagalit na substandard ghost flood control projects. Si Inday Sara ang kanilang pinagbubuntuan ng lahat ng sisi sa napakaramit laganap na kurakot at korupsyon at pang-aabuso at kawalan ng direksyon na sagisag ng administrasyon ni Bongbong Marcos. VP Inday Sara is the convenient scapegoat para pagtakpan itong issue ng laganap, talamak, lantarang, kurakot at korupsyon na ating nasasaksihan at sagisag ng Marcos Jr. administration. Mamanipulahin ang inyong isipan at ang inyong emosyon upang ilihis ang inyong atensyon mula sa nakakagalit. Maraming namatay dahil sa baha na hindi naman pala dapat bumaha. Yang issue pa rin ng flood control corruption. Yan ang tunay na issue na dapat panagutan at panagutin ng mga nagnakaw ng pera natin. Pagbubukas mamaya ng ating Senado bilang impeachment court, meron ngayong katanungan na umiikot sa lipunan. Ang ating Senado, ano ba siya mamaya pagsisimula ng impeachment trial court? Ang Senado ba ay isang impeachment court? O ang Senado ba na ating mapapanood at masasaksihan sa mga darating na araw, linggo at buwan ay isang ganap na kangaroo court? Nagtatanong ang karamihan, ano ba ang Senado? Impeachment court ka ba o magiging ganap na kangaroo court ka? Wala po sa atin ang tugon. Wala po sa ating mga kamay ang kasagutan. Sapagkat bukod kay Vice President Inday Sara Duterte, Senate is the one that is also on trial here. The Senate as an institution is on trial. Ano ba sila? Gagampanan ba nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang totoo, tunay at patas na impeachment court? O sila ay magiging isang ganap na kangaroo court? Ano ba ang kangaroo court? Lagi nating naririnig yan. Yung nagpadala ng video, baka pwedeng paki-advise lang ako kung pwedeng ipalabas yung video yung ipanadala mo.
na yung pagpapaalam ng isang ama sa kanyang anak, kung maaari, kung pwedeng isa publiko yan, yung nagpadala ng video, ano, paki-check lamang. So ano ba ang kangaroo court? Ang kangaroo court ay isang bias legal proceeding. Bias legal proceeding that completely disregard. Sinasantabi niya. Ayan ang kangaroo court. That completely disregards recognized standards of law and justice. Yan, ganito isinasalarawan ang isang kangaroo court versus sa isang totoong impeachment court. No? Yung impeachment court, yan yung ating Senado at sa pagbubukas mamaya ng trial, ng impeachment trial, mapapanood natin simula mamaya. Ano bang Senado meron tayo? Ito ba'y isang Senadong impeachment court na naaayon at sumusunod sa ating saligang batas, hindi bendalo? O makakasaksi tayo ng isang kangaroo court? No, again, kangaroo court is a biased legal proceeding that completely disregards recognized standards of law and justice. Ang outcome sa isang kangaroo court ay palagian predetermined. Ano? Predetermined na yan. At yung proseso, ginagamit lamang bilang palabas ang proseso sa isang kangaroo court. Kunwaring may legal na proseso upang mabigyan ito ng false appearance of fairness. Ano? Yan ang kangaroo court. Again, wala sa kamay natin, hindi natin kayang tugunan, mapapanood natin, masasaksihan natin simula mamaya. Ano ba ang ating Senado? Ito ba'y isang impeachment court? Nagaganap ng kanilang alituntunin na naaayon sa ating saligang batas at mga batas na umiiral? O ito'y isang magiging ganap na kangaroo court? Kangaroo court, again, is a biased legal proceedings that completely disregards recognized standards of law and justice. Walang pakialam sa saligang batas ito, walang pakialam sa batas ito, at kadalasan sa hindi, yung outcome predetermined na. Hindi pa nagsisimula yung hearing, meron na silang desisyon. Yan yung karakteristik ng kangaroo court. Tanong nga ng ating maraming kababayan, ano ba yung ating masasaksihan dito sa napakahalaga at makasaysayang kaganapan na magsisimula mamaya sa Senado? Ang Senado ba'y gagampanan ang kanilang tungkulin bilang impeachment court o magpapagamit sila at magiging isang kangaroo court? Kangaroo court, isang moro-moro, isang sarsuela, isang kunwa-kunwari ang pagdinig, pero hindi pa man nagsisimula, wala pang napepresentang ebidensya, wala pang napepresentang testigo, wala pang nagte-testify, meron nang nakahanda at nakaambang desisyon. Yan ang karakteristik ng isang kangaroo court. Sa anong pagkakataon? Sa anong sitwasyon nagkakaroon ng kangaroo court? Nagkakaroon ng kangaroo court sa isang authoritarian rule o yung isang dictatorship. Sapagkat yung kangaroo court, wag naman sana maging kangaroo court ang ating Senado. Ito yung karamihan nagtatanong sa akin, ano ba ang aasahan natin sa ating mga Senado at sa ating mga senador? Ang tugon ko, pare-pareho nating malalaman sa pagbubukas ng impeachment trial mamayang hapon. Atin silang pagpanuorin, magmasid tayo, obserbahan. Sila ba'y gaganap sa kanilang tungkulin bilang senator judges at gagampanan ang kanilang katungkulan bilang impeachment court o patuloy na magpapagamit at magiging isang ganap na kangaroo court? Ang kangaroo court, ito ay ginagamit na armas ng isang dictatorial rule or dictatorial or dictatorship na diktador na pamahalaan upang gipitin ang mga perceived opposition. Si katulad ng leading opposition figure, ang tunay na opposition, si Inday Sara Duterte. Yung mga nagpapanggap na opposition, wala po iyan. Yung alyansang Makabayan at Marcos, yung alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansang Hilaw na Dilaw at Marcos, yung alyansang Simbahan, Banal-Banalan at Marcos, wala po iyan. Nag-iisa lang ang tunay na oposisyon at yan po ay si Inday Sara Duterte. Kaya hindi nakakagulat na siya ay ginigipit. At gamit ang traditional media, yung mainstream media, kagabi pa lamang, umuusok na
yung propaganda ng mga nais sikilin at gipitin si Vice President Inday Sara Duterte. Meron ng mind conditioning. Ang laban no ay nasa public perception na, kanya mahalaga ngayong araw ng Lunes, July 6, sa pagbubukas mamaya ng impeachment court, sa pag-aresto kay Senador Dante, yung pagsuko ni ni Congressman Mike Defensor. By now siguro ito'y nasa meron pong panawagan si Congressman Mike Defensor. Nagpapasalamat po siya sa lahat na nagpapahatid ng words of encouragement, words of support, na magpakatatag siya, at sinasabi niya na hindi niya kayang tawagan at pasalamatan at i-recognize ang isa't isa. Si Senador Dante ho ay hindi na pinalabas sa Sandigan Bayan, at patungo na rin doon si Congressman Mike Defensor. Yung mga nasa area, kung maaari po kayong dumaan diyan sa Sandigan Bayan upang magpakita ng suporta, pakikisa at ating pagtutol sa diktadorya, ating pagtutol sa weaponization of the law, ating pagtutol sa bend the law. Sana ho ay makadaan kayo. Yan po ay panawagan at pakiusap ni Congressman Mike Defensor na maya-maya lamang ay nandiyan na at makakasama na si Senador Dante Marcoleta. So yan po yung kanyang panawagan. Yung mga nasa paligid po ng Sandigan Bayan na nais magpahayag, payapang pagpapahayag ng pakikiisa at suporta sa nagaganap na pag-aresto kay Senador Dante Marcoleta, at ganoon din sa pagharap. Voluntaryo yung pagharap ni Mike Defensor. Maaari po kayong dumulog dyan sa Sandigan Bayan, pakita ninyo ang inyong pakikisa at ating pagtutol sa bend the law. No, bend the law. Sabi ni Jerome Duarte Diola, wala talaga Pinas, kawawang Pilipino. Yan yung nagiging sentimiento ng maraming Pilipino, pero wag po nating isusuko yung laban. Wag niyong sukuan ang ating bansa. Wag ninyong tigilan ang inyong pagmamalasakit sa kapwa natin Pilipino, sapagkat pagka tayo po'y bumigay, pag tayo po'y sumuko, lalong sila ay tuwan-tuwa habang buhay nilang ibebend the law. Ano ho? Sabi ni Attar Yugo, sabi ni Maria Tess Zamora, ang ating OFW from Hong Kong. Sabi ni Grama Betty, no? Ito, meron tayong pahintulot. Ulitin ko lang, last may pahintulot ako rito Pakita ko lamang po ito. Yung mga nasa opisina, yung mga nasa paligid doon ng Sandigan Bayan, may papakita po akong video, pinadala ng isang kaibigan. Madudurog ang puso nyo rito, sapagkat dito makikita ninyo kung paano yung nakikipaglaban ka para sa iyong mga anak. Sa kinabukasan ng kabataan, yung mga kabataan, panoorin ninyo ito, at yung mga nakikipaglaban upang itama yung napakaraming mali at korupsyon sa ating bansa. Pakikita ko po ito kung gaano kahirap yung ikaw na yung naglalantad ng mga anomalya, nagbubulgar ng kurakot, korupsyon sa pamahalaan, tapos ikaw pa yung pinaparusahan, ikaw pa yung makukulong. Meron tayong permiso, pakita ko lang ho ito sa inyo gamit ang aking telepono. Ito. Ito yung kuha kanina bago umalis ng bahay si Congressman Mike Defensor. Kanyang ginising at siya'y nagpaalam na sa kanyang anak dahil nga alam niya na siya ay anytime aarestuhin. Kanya minarapat niya na yapusin hagkan sa huling pagkakataon muna sa ngayon bilang isang malayang mamamayang Pilipino ang kanyang pinakamamahal na anak at nagpaalam. Very, very touching po itong eksenang ito.
kahit natutulog pa yung anak, nagpaalam, ano. So, ito yung nagiging kapalit ng pakikipaglaban, no? Sabi ni Pobreng Pinoy, hindi nakaplay. Nakaplay po yun. Ano lang po ito, mabilis na version. Pakita ko lang uli. Tutulog yung anak. Ayan po yung si Mike Defensor. Ginising yung anak, nagpaalam at hinagkan at ginapos sa sasabi natin, huling pagkakataon muna sa ngayon habang hindi napagbibigyan yung kanilang magiging hiling na petition for bail. So dito natin nakikita na malagim na sitwasyon ng ating bansa. Marami pong nagre-request i-play daw po uli. Ito, ipakikita ko lang sa inyo. Tutulog yung bata sa kwarto niya, pinasok na ng kanyang ama, si Mike Defensor po iyan. Nagpaalam, hinagkan, hinapos ang kanyang anak sa huling pagkakataon muna sa ngayon sapagkat kung non-bailable ang sinampang kaso sa kanya, mapipiit po muna siya at si Senador Dante Marcoleta. No? I'll play it again para po dun sa kakapasok lamang. Ito po yung pagpapaalam ni Mike Defensor sa kanyang anak. Ginising niya, tutulog, hinagkan, hinapos, nagpaalam. Dahil si Mike Defensor ho ngayon ay by now, I think, nasa Sandigan Bayan na at kanyang voluntaryong isusumiti ang kanyang sarili bilang tugon doon sa inalabas o ilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Ang kanyang pakiusap, binasa ko kanina yung kanyang mensahe na yung mga nasa area po sana alam ho ninyo yung father's love sa anak. Pinakita po natin uli ito. Si Mike Defensor po yan, ginising yung anak niya bago siya magtungo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Kanyang ginising, nagpaalam, naging emosyonal ang paalamanang ito. At dyan nakikita natin na halos ayaw magbitiw nung mag-ama sa kanilang pagyakap at paalamanan. Sapagkat alam ni Mike Defensor na yung kapalit ng kanyang pakikipaglaban ay ito, inisyuhan siya ng warrant of arrest. Warrant of arrest. Kaya ang kanyang pakiusap, yung mga nasa paligid ng Sandigan Bayan na nais magpakita ng kanilang suporta, kayo po'y inaanyayahan na magpakita ng payapang pagpapakita ng inyong suporta at pakikiisa kay Senador Dante Marcoleta at kay Mike Defensor at pagtutol sa patuloy na bendalo na ating nasasaksihan. Sabi ni Lynn Baro, alam mo Lynn, ang matagal pa kasi yung 2028 na yan Atin dapat patuloy na tutulan yung mga nangyayaring ganito sapagkat baka wala tayong lalong abutan sa 2028 kung magpapatuloy ang ganitong baluktot na pamamalakad ng ating pamahalaan. So balik po tayo yung pinag-uusapan natin kanina sa Senado. Sagutin ko lang po ito So, yan po, ang tanong ng karamihan, ano ba ang ating mapapanood simula mamayang hapon? Ang Senado, ito ba'y impeachment court o magiging kangaroo court? Pinaliwanag ko sa inyo, ang isang kangaroo court is a biased legal proceeding that completely disregards all established and recognized standards of law and justice. Wala na. Sasagasaan nila yan, bendalo talaga. At karaniwan, kadalasan, ordinarily, ang kangaroo court predetermined na yung outcome. Hindi pa man nagsisimula yung presentation of prosecution at yung presentation ng defense, meron ng nakaambang hatol yung mga miyembro ng kangaroo court. Again, the answer to that question, kung ang Senado bang makikita natin ay isang lehitimong impeachment court o kangaroo court, wala po sa ating mga kamay. Sapagkat bukod sa pag-uusig na gagawin nila kay Vice President Inday Sara Duterte, beginning today, 2 p.m., yung commencement of the impeachment trial, pati po ang buong Senado bilang institusyon is on trial. Sila rin ay lilitisin
ng mamamayang Pilipino bilang institusyon. At yung mga senador, yung senator judges individually, in their personal capacity, sila din po ay maituturing na linilitis ng mamamayang Pilipino. Sila ba'y magpapatuloy sa kanilang baluktot na pag-uugali ng bendalo? Yung Amerikanong senador dyan, pagpapatuloy pa ba niya ang pagiging bendalo boy? Babantayan niya ng mamamayang Pilipino. Kaya po, yung public perception napakahalaga. Kagabi pa, kaninang madaling araw umigting hanggang ngayong umaga, tila yung mind conditioning na mga nais na matanggal o maalis si Vice President Inday Sara Duterte ay nag-overheat na ho. Talagang nakatodo yung mga media operator, lalong-lalo na sa mainstream. Now, the Senate as an impeachment court. It's the constitutional duty of the Senate as an institution to convene as the impeachment court. And it is the constitutional duty of the individual senator judges na gagawa sila ng kanilang hatol later on the basis of the facts pursued and the evidence presented. Dapat doon ang magiging basihan nila. Yung naririnig po ninyo bilang gabay lang, ang impeachment is both political and legal, or that yung impeachment is more political than legal, hindi o. Ang tamang description at appreciation kung ano ba ang impeachment process, impeachment trial, the impeachment trial is both equally political and legal interplay. Parehong legal at political yan. Hindi pwedeng mangibabaw lamang ang political at sasabihin, alam mo naman ninyo, pagdating sa impeachment, numbers game yan. Hindi po yon. Malinaw dyan, dahil ang impeachment ay isang prosesong nakapaloob, nakasulat, may garansya, at sinasagisag ng ating saligang batas. Ano yan? Yung Article 11, Section 1. Yung Article 11, Section 1, public office is a public trust. So, merong constitutional anchor ang impeachment. Therefore, sa Senado bilang impeachment court at ang mga senator judges ay inaasahan igawad ang due process.